Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong opisina. Napatigil si Amira Sandoval sa kanyang pagtatype. Kanina lang, ang maririnig niya ay ang pamilyar na tunog ng mga keyboard at ang mahinang ugong ng aircon. Ngayon, wala na. Napalitan iyon ng mga bulungan na parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran, mabibigat at mapanghusga. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan, ang ilan ay nag-iiwas ng tingin, ang iba naman ay hindi man lang tinatago ang pagtingin sa kanya na maihalong awa at pagkatsismis. Anong nangyayari? Mira, bulong ni Lisa, ang kaibigan niya mula sa kabilang cubicle. Lumapit ito sa kanya, hawak ang cellphone na parang isang mainit na bakal. Tingnan mo to, mabilis. Nanginginig ang kamay ni Mira nang abutin niya ang cellphone. Sa screen, isang sikat na gossip website ang nakabukas. At sa pinakagitna, isang malaking litrato nila. Siya at ang kanyang boss, ang kinatatakutan at nirerespetong si E. Lorenzo Kenzo de la Vega. Sa litrato, nakahawak ang kamay ni E. de la Vega sa kanyang baywang, habang ang katawan niya ay bahagyang nakasandal dito. Ang kanyang mukha ay nakatagilid, malapit sa dibdib ng doktor, na para bang may ibinubulong na sikreto. Isang perpektong larawan ng isang magkasintahang nahuli sa isang pribadong sandali. At ang headline, na nakasulat sa malalaking pulang letra, ay parang isang sampal sa kanyang mukha, Heartthrob Surgeon E.C. Kenzo C. de Vega D. Denf, kanyang sekretarya. Nahuli si akto ng paglalambingan ng loob ng ospital. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang batok. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi. Hindi ito totoo. Naalala niya ang eksenang iyon. Isang aksidente. Natapilok siya dahil sa basang sahig, at nasalo lang siya ni E. de la Vega bago pa man siya bumagsak. Iyon lang yun. Isang segundo lang ang nangyari. Pero ang litratong ito, na kinunan mula sa isang perpektong anggulo, ay ginawa itong isang kwento ng bawal na pag-ibig. Para kay Mira, na isang ulila at lumaking pinapahalagahan ang kanyang reputasyon at dangal higit sa lahat, ang artikulong ito ay hindi lang tsismis. Ito ay isang hatol ng kamatayan sa kanyang maayos at tahimik na buhay. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanya. Ang SQ Augustine Medical Center ang kanyang mundo. At ang lalaki sa litrato, si E. de la Vega, ay hindi lang basta boss niya. Isa siyang Diyos sa ospital na ito, isang taong hindi kayang abutin, na ang isang salita lang ay maaaring magwasak sa buong pagkatao niya. Mira, okay ka lang? Tanong ni Lisa, puno ng pag-aalala ang boses. Umiling lang si Mira, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak dito. Hindi sa harap ng lahat ng taong naghihintay na makita siyang masira. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa, ang tunog nito ay nakakabingi sa katahimikan. Isang boses na malamig at walang emosyon ang narinig niya, isang boses na kilalang kilala niya. Miss Sandoval. Sa opisina ko. Ngayon din ni. Parang martilyo ang bawat pagtibok ng puso ni Mira, habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa opisina ni E. de la Vega. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat bulungan na naririnig niya ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pagbukas niya ng pinto, ang lamig mula sa loob ay tila yumakap sa kanya. Nakaupo si Kenzo sa kanyang mamahaling leather na upuan, nakatalikod sa pinto at nakatingin sa malaking bintanang salamin na tanaw ang buong lungsod. Hindi siya lumingon. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Sir, halos pabulong na sabi ni Mira. Dahan-dahan itong umikot paharap sa kanya. Ang gwapo nitong mukha ay walang emosyon, pero ang mga mata nito ay kasing talim ng scalpel na ginagamit niya sa operating room. Hawak nito ang sarili nitong tablet, kung saan nakabukas din ang parehong artikulo. Ipaliwanag mo ito, sabi niya sa isang boses na mababa at kontrolado. Sir, aksidente lang po ang lahat, nagsimulang magpaliwanag si Mira, nanginginig ang boses. Natapilok po ako, tapos sinalo niyo lang po ako. Hindi ko po alam kung sino ang kumuha ng litrato. Hindi ko po alam kung bakit nila ginawa to. Isang napakaswerte namang aksidente, Miss Sandoval, sagot ni Kenzo, may pait sa kanyang tono.
Isang aksidente na naglagay sa pangalan ko at sa reputasyon ng ospital na ito sa kahihiyan. Sir, maniwala po kayo sa akin, pakiusap ni Mira, nararamdaman na niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Wala po akong kinalaman dito. Malinis po ang konsensya ko. Tinitigan siya ni Kenzo na parabang sinusuri niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Talaga ba? O baka naman nakita mo ito bilang isang oportunidad? Isang paraan para umangat sa buhay? Ang akusasyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Mira. Ang lahat ng lakas na pinipilit niyang ipunin ay biglang nawala. Hindi po ako ganyang klaseng babae, sabi niya, nabasag na ang kanyang boses at tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Pero imbes na awa, inis ang nakita niya sa mukha ni Kenzo. Akmang magsasalita pa sana ito nang biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Isang babae ang pumasok, may dala itong aura ng kapangyarihan na tila nagpatigil sa hangin sa loob ng kwarto. Matangkad, elegante sa kanyang suot na damit, at may mga alahas na kumikinang. Si Doña Elvira de la Vega, ang ina ni Kenzo at ang matriarka ng pamilya. Ang mga mata nito ay dumaan kay Mira na parabang isa lang siyang kasangkapan, bago ito tumuon sa kanyang anak. Lorenzo, saw the news. An absolute disgrace, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Mama, I'm handling it, sagot ni Kenzo, tumayo ito bilang paggalang. Hindi pinansin ni Doña Elvira ang sinabi ng anak. Lumakad ito palapit sa mesa at tiningnan si Mira mula ulo hanggang paa. At ikaw ang babae. Hindi iyon tanong kundi isang deklarasyon. Yumuko si Mira. Ma'am, pasensya na po. Isa lang po itong hindi pagkakaunawaan. Isang maliit at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira. Hindi pagkakaunawaan. Hisha, sa mundo natin ang perception ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. At sa ngayon, ang tingin ng lahat ay may relasyon kayo ng anak ko. Ang pagtanggi dito ay lalo lang magpapalaki ng apoy. Pero mama, anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Kenzo, halata ang pagkadismaya sa boses. This is absurd. Tumingin si Doña Elvira sa kanyang anak, at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Mira, ang kanyang mga mata ay malamig at calculator. May isang paraan lang para patayin ang isang chismis na ganito kalaki, sabi niya ng dahan-dahan, binibigyan ng diin ang bawat salita. Gawin itong totoo. Napakunot ang noo ni Mira. Hindi niya maintindihan. Ano po ang ibig niyong sabihin, ma'am? Tumitig si Doña Elvira ng diretso sa kanyang mga mata, walang bahid ng kahit anong emosyon. Magpapakasal kayo. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa loob ng opisina. Napatingin si Mira kay Kenzo, nakasinggulat niya. Mama, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Kenzo. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Hindi ko nga siya kilala. Wala na tayong oras para dyan, Lorenzo, matigas na sagot ni Doña Elvira. Ang board of directors ay nagpupulong na. Ang mga sponsor ay tumatawag. Kailangan natin ng solusyon. At ito ang solusyon. Para kay Mira, ang buong mundo niya ay umiikot. Isang oras lang ang nakalipas, isa lang siyang simpleng sekretarya. Ngayon, pinipilit siyang pakasalan ang lalaking halos hindi siya kinakausap, isang lalaking gayon lang ay inakusahan siyang may masamang intensyon. Hindi po maaari, pakiusap ni Mira, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Ma'am, parang awan niyo na po. Ngunit parang wala siyang narinig. May kinuha si Doña Elvira mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, isang folder. Binuksan niya ito sa ibabaw ng mesa ni Kenzo. Sa loob, isang dokumento ang nakalatag. Isang kontrata. Isang marriage contract. Wala nang dapat pag-usapan, sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay pinal at hindi tumatanggap ng pagtutol. Kumuha siya ng isang fountain pen at inilagay iyon sa tabi ng kontrata. Tumingin siya kay Mira, ang kanyang mga mata ay parang yelo. Pirmahan mo ito, Hija. Ito lang ang paraan para mailigtas ang karangalan mo at ang karya ng anak ko. Nakatitig lang si Lorenzo de la Vega sa pirma sa ibaba ng kontrata. Isang pirma na halos hindi mabasa dahil sa panginginig ng kamay na sumulat nito. Amira Sandoval. Sa tabi nito, ang sarili niyang pirma. Matatag, diretso, at walang bakas ng kahit anong emosyon. Isang perpektong pirma ng isang siruhano. Ngunit para sa kanya,
ang bawat letra ay isinulat gamit ang bigat ng kanyang konsensya. Tapos na. Kasal na sila. Hindi niya tiningnan si Mira habang palabas sila ng silid ng abogado. Hindi niya rin tiningnan ang kanyang ina, na ang mukha ay nagpapakita ng isang malamig na tagumpay. Dumiretso lang siya sa kanyang sasakyan, binuksan ang pinto para kay Mira sa passenger seat nang hindi nagsasalita, at umupo sa driver seat. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga De La Vega ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang radyo. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng makina ng mamahalin niyang sasakyan. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Sa gilid ng kanyang mata, nakikita niya si Mira na nakayuko, ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Mukha itong maliit at kaawa-awa sa loob ng kanyang malaking sasakyan. Isang parte niya ang gustong magsalita. Gustong humingi ng tawad. Gustong sabihin na hindi niya ito ginusto. Ngunit anong sasabihin niya? Sorry, napilit lang ako ng nanay ko. Sorry, nasira ang buhay mo dahil sa akin. Ang lahat ng salita ay parang walang kwenta. Kaya nanahimik na lang siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang galit niya sa kanyang ina at sa sitwasyon ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang dinadala, ang pakiramdam ng kasalanan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga katulong na nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Alam na ng buong bahay ang nangyari. Ang tsismis ay mas mabilis pa sa apoy. Dinala nila ang iisang bag na dala ni Mira paakyat sa master's bedroom, ang kanyang kwarto. Habang naglalakad sila sa malawak na hagdanan, narinig ni Kenzo ang boses ng kanyang ina sa likuran nila, kausap si Mira. Tandaan mo ang iyong lugar dito, malamig na sabi ni Doña Elvira. Asawa ka ni Kenzo sa papel, pero huwag na huwag kang aasa ng higit pa dyan. Napatigil si Kenzo. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang pagtigas ng kanyang panga. Hindi niya ipinagtanggol si Mira. Hinayaan niya lang ang mga salita ng kanyang ina na parang laso na kumalat sa hangin. Isa na namang kaduwagan. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad, mas binilisan pa, tila ba tinatakasan ang sarili niyang kahihiyan. Pagpasok nila sa kanyang kwarto, lalong naging kapansin-pansin ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang kwarto niya, na dati niyang santuwaryo, ay biglang naging isang selda na kailangan nilang pagsaluhan. Tumingin si Mira sa paligid, sa malaking king-sized bed, sa walk-in closet, sa mga mamahaling gamit. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at takot. Para siyang isang ibon na naligaw sa isang gintong haula. Hindi niya kayang tiisin ang tingin nito. Hindi niya kayang makita ang sarili niyang kasalanan sa mga mata nito. Kaya gumawa siya ng isang bagay na malupit para itulak ito palayo. Kumuha siya ng isang unan at isang kumot mula sa aparador. Walang salitang ibinato niya iyon sa mahabang sofa na nasa paanan ng kama. Diyan ka sa sofa matulog, sabi niya, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. At huwag mo akong hahawakan. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Mira. Nakita niya itong dahan-dahang tumango, kinuha ang unan at kumot at umupo sa sofa na nakatalikod sa kanya. Tumalikod din si Kenzo at humiga sa kama, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Ang bawat paghinga ni Mira mula sa sofa ay parang isang akusasyon. Hindi ito galit dahil sa sapilitang kasal. Mas malalim pa doon. Ang babaeng nasa sofa ngayon, ang babaeng dala-dala ang kanyang apelyido, ay si Amira Sandoval. Anak ni Ricardo Sandoval. Ang pangalang iyon ay parang isang multo na bumabalik sa kanya gabi-gabi sa kanyang mga panaginip. Ang lalaking dapat sana itinulungan niya. Ang lalaking pinabayaan niyang mamatay sa gilid ng kalsada, maraming taon na ang nakalipas dahil sa takot. Parang may bakal na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang pagiging malupit niya kay Mira ay hindi lang dahil sa pride. Ito ay isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Kailangan niyang panatilihin ang distansya. Dahil kung mapapalapit siya sa babaeng ito, kung magsisimula siyang magkaroon ng pakialam, baka hindi na niya kayanin ang bigat ng sikretong sumisira sa kanyang pagkatao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na tinatawag ang antok. Ngunit imbes na kapayapaan, mga imahe ng isang madilim na gabi ang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang sigaw, ang matinding takot. Nagsimula siyang managinip. Isang masamang panaginip.
Nasa loob siya ng isang kotse, mabilis ang takbo. Isang malakas na kalabog. Isang boses sa tabi niya ang nagsabi, tuloy mo lang. Huwag kang hihinto. Pero may tao. Kailangan nating bumalik, sigaw niya sa panaginip. Ngunit ang sasakyan ay patuloy lang sa pag-arangkada, iniiwan ang lahat sa likuran. Sa gitna ng kanyang pagkakatulog, naramdaman niyang gumalaw ang kanyang katawan. Pawis na pawis siya. At isang sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi, isang sigaw na puno ng pagsisisi at desperasyon na umalingaw sa tahimik na kwarto. Ramos! Sandali! Sa sofa, biglang napamulat ng mata si Mira. Napaupo siya, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Tiningnan niya ang anyo ni Kenzo sa kama na hindi mapakali sa pagkakatulog. Narinig niya ang sigaw nito. Malinaw na malinaw. Ramos? Sino si Ramos? At bakit parang puno ng takot ang boses ng lalaking ngayon ay asawa na niya? Lumipas ang mga buwan na parang mga pahina sa isang kalendaryong hindi pinapansin. Ang buhay ni Amira sa mansyon ng mga De La Vega ay may isang hindi nagbabagong routine, katahimikan. Gigising siya sa sofa bago pa man tumunog ang sarili niyang alarm. Tahimik siyang maliligo sa banyo ng mga bisita para hindi ito maistorbo. Kakain siya ng almusal ng mag-isa sa napakalawak na dining table na parang nilalamon siya ng espasyo. Para siyang isang multo sa sarili niyang buhay, isang asawa sa pangalan, ngunit isang estranghero sa katotohanan. Ang tanging paalala na totoo ang lahat ng ito ay ang malamig na tingin ni Doña Elvira sa tuwing magkakasalubong sila, isang tinging nagsasabing huwag kang lumimot sa iyong lugar. Ang lungkot ay naging isang pamilyar na kumot na bumabalot sa kanya gabi-gabi. Ngunit kahit sa pinakamadilim na silid, may mga sinag ng liwanag na nakakahanap ng siwang. At dahan-dahan, nagsimula siyang makakita ng mga siwang sa pader na binuo ni Kenzo sa paligid nito. Minsan, hating gabi na at hindi pa ito umuuwi. Hindi niya sinasadya, pero nahanap niya ang sarili niyang nag-aalala. Nang sa wakas ay dumating ito, mukha itong pagod na pagod, ngunit may maliit na ngiti sa mga labi. Narinig niya itong kausap ang isa pang doktor sa telepono. The kid is stable. The transplant was a success. Naramdaman ni Mira ang isang kakatuwang init sa kanyang dibdib. Sa likod ng malamig na maskara, may isang lalaking nagdiriwang sa buhay na kanyang nailigtas. Isang gabi, nakita niya itong nakatulog sa kanyang home office, ang mukha ay nakasubsob sa mga nagkalat na medical journals. Ang mga guhit ng pagod sa mukha nito ay malinaw na malinaw sa ilalim ng ilaw ng desk lamp. Dahan-dahan, kumuha si Mira ng isang kumot mula sa guest room at maingat na ipinatong iyon sa mga balikat ni Kenzo. Gumalaw ito ng bahagya at bumulong ng isang bagay na hindi niya naintindihan, ngunit hindi ito nagising. Sa sandaling iyon, hindi ito ang makapangyarihang AC de la Vega. Isa lang siyang pagod na tao na kailangan ng pahinga. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mira ang awa, hindi takot. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho isang gabing malakas ang ulan. Narinig ni Mira ang pagdating ng sasakyan ni Kenzo, mas huli kaysa karaniwan. Pagbukas ng pinto, pumasok ito na basang-basa at amoy alak. Nagulat si Mira. Si Kenzo, ang perpekto at laging kontrolado na si Kenzo, ay lasing. Kenzo, tawag niya, sa unang pagkakataong ginamit ang pangalan nito nang walang idoktor o teaser. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay namumula at puno ng sakit na hindi niya pa nakikita dati. May namatay na pasyente, sabi nito, basag ang boses. Isang bata. Ginawa ko ang lahat pero hindi sapat. Naglakad ito na tila nawawala ng balanse. Susubukan sana siyang alalayan ni Mira, ngunit bigla itong natumba papunta sa kanya. Nasalo niya ito at ang bigat ng katawan nito ay halos magpabagsak sa kanilang dalawa. Kasalanan ko lahat Bulong nito sa kanyang balikat, ang mga salita ay halo-halo na dahil sa alak at kalungkutan. Lahat sorry. Naramdaman ni Mira ang pagkabasa ng kanyang balikat, at doon niya napagtanto na umiiyak ito. Ang makapangyarihang si de la Vega ay umiiyak sa kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader, lahat ng patakaran, lahat ng takot ay nawala. Niyakap niya ito pabalik, hinahaplos ang likod nito na parang isang batang kailangang damayan. Dinala niya ito sa kwarto. Tinulungan niya itong mahiga sa kama. Akma na sana siyang aalis para bumalik sa kanyang sofa nang biglang hinawakan ni Kenzo ang kanyang kamay.
Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado. Huwag mo akong iwan, bulong nito, ang mga mata ay nakapikit. Mira, please, di. Ang pakiusap na iyon, ang pagbanggit sa kanyang pangalan sa paraang puno ng pangangailangan, ang bumasag sa puso ni Mira. Humiga siya sa tabi nito, sa ibabaw ng kumot. Sa dilim, naramdaman niya ang paghahanap ng kamay nito sa kanya. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi sila si E. de la Vega at ang kanyang sekretarya. Sila ay dalawang malungkot na kaluluwa na nakahanap ng karamay sa dilim. Lumipas ang ilang linggo. Hindi nila pinag-usapan ang nangyari, ngunit may nagbago. May mga ngiti ng palihim. May mga tingin na nagtatagal ng kaunti. Nagsimula na siyang matulog sa kama, sa kabilang dulo, ngunit sa iisang kama pa rin. Ang sofa ay nanatiling walang laman. Isang umaga, nakaramdam si Mira ng pagkahilo habang naghahanda ng kape. Isinawalang bahala niya ito. Ngunit nang maulit ito sa mga sumunod na araw, kasama ang isang kakatwang pakiramdam sa kanyang sikmura, isang takot ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Palihim siyang bumili ng pregnancy test sa isang pharmacy na malayo sa kanilang lugar. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinitingnan ang maliit na stick sa loob ng banyo. Pagkatapos ng ilang minutong parang walang katapusan, dahan-dahan niyang sinilip. 2 pink na linya. Positibo. Napaupo siya sa malamig na sahig ng banyo, hawak ang resulta. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Takot. Tuwa. Ang batang ito ay bunga ng isang gabing puno ng kalungkutan at kahinaan, hindi ng pag-ibig. Ngunit ito rin ay bunga ng isang sandali ng totoong koneksyon sa pagitan nila. Ito ay isang buhay. Isang parte niya at isang parte ni Kenzo. Isang butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Baka ito na. Baka ito na ang magpapabago sa lahat. Baka ang batang ito ang magiging tulay para maging isang tunay na pamilya sila. Buong araw, pinag-isipan niya kung paano sasabihin kay Kenzo. Naghanda siya ng mga salita sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Gusto niyang maging perpekto ang sandaling iyon. Nang gabing iyon, umuwi si Kenzo ng mas maaga kaysa karaniwan. Mukha itong pagod, ngunit hindi tulad ng dati, ninisyan siya nito nang pumasok sa bahay. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti, ngunit para kay Mira, iyon ay parang sikat ng araw. Kumain ka na, tanong ni Kenzo. Umiling si Mira, umiti pabalik. Hinihintay kita. Iyon lang, ngunit ang simpleng palitan ng salita na iyon ay nagpabago sa hangin sa pagitan nila. May init. May pag-aalaga. Pagkatapos ng hapunan, nakita niyang pumasok si Kenzo sa kanyang home office. Ito na ang pagkakataon. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabog niyang dibdib, at dahan-dahang lumapit sa pinto. Akmang kakatok na sana siya nang marinig niya ang boses ni Kenzo mula sa loob, kausap ang ina nito sa telepono. Ang tono nito ay hindi kalmado. Ito ay puno ng pagod at pagkadismaya. Mama, kailan ba ito matatapos? Narinig niyang sabi ni Kenzo. Hanggang kailan natin kailangang gawin to? Napatigil si Mira, ang kamay niya ay nanatiling nakaangat sa ere. May sinabi si Doña Elvira sa kabilang linya na hindi niya narinig. Ngunit ang sagot ni Kenzo ay malinaw na malinaw, at ang bawat salita ay parang isang patalim na tumusok ng diretsyo sa puso ni Mira. Alam kong may utang na loob ako sa'yo. Pero pagod na ako, Mama. Hindi ko na kayang magpatuloy na mabuhay sa isang kasinungalingan na ganito. Isang kasinungalingan. Gumuho ang buong mundo ni Mira. Ang lahat ng init na naramdaman niya kanina lang ay biglang napalitan ng isang nakapapasong lamig. Ang pag-asang sinimulan niyang buuin ay gumuho sa isang iglap. Kasinungalingan. Iyon pala ang tingin niya sa lahat ng ito. Sa kanila. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay mula sa pinto. Ang isa niyang kamay ay kusa nang napahawak sa kanyang tiyan. Isang protektibong kilos. Isang kilos na hindi niya namalayan. Parang may humablot ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang init na naramdaman niya kanina lang ay biglang napalitan ng isang nakapapasong lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang puso. Ang pag-asang sinimulan niyang buuin, ang munting pangarap ng isang tunay na pamilya, ay gumuho sa isang iglap. Kasinungalingan. Isang kasinungalingan. Iyon pala ang tingin niya sa lahat ng ito.
Ang mga ngiti. Ang mga tingin. Ang gabi ng kanilang pagiging isa. Lahat pala ay parte ng isang malaking pagkukunwari na pagod na siyang gawin. Tumalikod siya mula sa pinto, ang bawat hakbang paatras ay kasing bigat ng tingga. Hindi siya gumawa ng kahit anong ingay. Para siyang isang multo na gumagalaw sa dilim ng pasilyo, tinatakasan ang katotohanang sumasampal sa kanya. Pumasok siya sa kanyang kwarto, at umupo sa gilid ng kama kung saan kanina lang ay puno siya ng pag-asa. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng vanity table. Isang babaeng nagkamali. Isang babaeng umasa. Isang babaeng naniwala sa isang kasinungalingan. Ang pregnancy test ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ang 2 linyang iyon na kanina lang ay simbolo ng isang bagong simula, ngayon ay parang isang sentensya. Paano niya sasabihin ngayon? Paano niya ipaglalaban ang isang pamilya na para sa ama nito ay isa lang palang malaking kasinungalingan? Hindi alam ni Lorenzo de la Vega kung paano haharapin ang umaga pagkatapos ng gabing narinig niya ang pag-uusap ni Mira at ng kanyang ina. Ang mga salita ni Mira, isang kasinungalingan, ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang hatol na hindi niya matakasan. Ngunit nang pumasok siya sa kusina, ang nakita niya ay hindi galit o akusasyon. Nakita niya si Mira, namumutla, nakasandal sa kitchen counter at nanginginig. Bago pa man siya makapagsalita, bigla itong tumakbo papunta sa lababo at nagsimulang sumuka. Lahat ng pag-aalala tungkol sa kanilang pag-uusap ay biglang nawala. Ang pagiging doktor niya ang nanaig. Agad siyang lumapit, hinahaplos ang likod nito. Mira, anong nangyayari? May masama ba sa kinain mo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nang matapos ito, humarap ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng takot at pagkalito. Umiling ito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, bulong nito, ang boses ay nanginginig. Kenzo, ako di. At sa sandaling iyon, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa isipan ni Kenzo. Ang pagkahilo. Ang pagsusuka sa umaga. Ang biglaang pagbabago ng mood. Bilang isang doktor, alam na alam niya ang mga sintomas na ito. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Mira, sabi niya, dahan-dahan. Buntis ka ba? Ang pagtango nito ay halos hindi na makita, ngunit sapat na iyon. Isang alon ng mga emosyon ang bumuho sa kanya, gulat, takot, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na hindi niya inaasahan, isang kakatwang saya. Isang anak. Magkakaroon sila ng isang anak. Sa sandaling iyon, ang kasal na ito ay hindi na lang isang kontrata o isang kasinungalingan. Naging totoo ito. May isang buhay na nag-uugnay sa kanila, isang buhay na kailangan niyang protektahan. Tiningnan niya si Mira, ang babaeng pinilit niyang pakasalan, ang babaeng nasaktan niya, ang babaeng gayon ay nagdadala ng kanyang anak. Okay lang, bulong niya, at sa pagkakataong ito, totoo ang mga salita. Okay lang. Nandito ako. Hinila niya ito para sa isang yakap, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang yumakap ito pabalik ng mahigpit. Ang mga sumunod na taon ay parang isang panaginip na hindi niya inakalang mararanasan niya. Ang dating tahimik at malamig na mansyon ng mga De La Vega ay napuno ng buhay. Napuno ito ng iyak ng isang sanggol, na kalaunan ay napalitan ng halakhak ng isang paslit na natututong maglakad. Si Kenzo, ang siruhanong kinatatakutan ng lahat, ay natutong magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas sa hating gabi, at kumanta ng mga pampatulog na kanta kahit sintunado. Ang pagmamahal niya kay Mira ay lumago sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi na ito awa o responsibilidad. Ito ay isang malalim na paghanga sa lakas nito bilang isang ina, isang pagmamahal sa paraan ng pagngiti nito kapag naglalaro sila ng kanilang panganay na si Lucho. Naging totoo ang lahat. Naging masaya siya, isang kaligayahang alam niyang hindi niya karapat-dapat. Sinundan si Lucho ni Sofia at pagkatapos ay ng kambal na sina Mateo at Marco. 4 na anak. Ang kanilang bahay ay naging isang masayang magulong lugar. Si Mira ang naging araw na umiikot sa mundo niya at ng kanilang mga anak. At sa bawat tawa ng kanyang mga anak, sa bawat yakap ni Mira, mas lalong lumalalim ang bigat ng sikretong itinatago niya. Ngunit ang anino ng kanyang ina ay laging nandoon, isang paalala ng kasinungalingan kung saan itinayo ang lahat ng kanyang kaligayahan.
Sa ikapitong kaarawan ng kanilang panganay na si Lucho, naghanda sila ng isang malaking salu-salo sa hardin. Ang lahat ay perpekto. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga bisita ay masayang nag-uusap, at si Mira ay napakaganda sa kanyang puting bestida, nakangiti habang pinapanood ang kanilang pamilya. Nakikita mo ba, Lorenzo, bulong ni Doña Elvira sa kanyang tabi, hawak ang isang kopita ng champagne. Lahat ng ito, ako ang may gawa. Mama, please. Not now, pakiusap ni Kenzo, ayaw masira ang masayang sandali. Ngunit hindi nagpapigil ang kanyang ina. Nagiging malambot ka, Kenzo. Nagiging kampante ka. Huwag mong kalimutan kung bakit ka nandito, kung bakit siya nandito. Mahal ko siya, Mama, matigas na sagot ni Kenzo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elvira. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang kahinaan. Isang kahinaan na maaaring maging dahilan para magsalita ka ng hindi dapat. Tandaan mo ang utang mo sa akin. Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa akin, ang karera mo at ang buong buhay mo ay matagal nang wasak mula pa noong gabing iyon. Ang mga salitang noong gabing iyon ay tumama kay Kenzo na parang yelo. Napatingin siya sa paligid, biglang kinabahan. At doon, sa di kalayuan, nakita niya si Mira na nakatayo malapit sa isang poste, hawak ang isang pitsel ng juice. Nakatingin ito sa kanila. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Hindi niya alam kung ano ang narinig nito. Ngunit ang ngiti sa mukha ni Mira ay biglang nawala. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at naglakad papasok sa bahay. Pagkatapos ng party, nagbago ulit ang lahat. Ang init sa pagitan nila ay napalitan na naman ng isang banayad na lamig. Ang mga ngiti ni Mira ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. May isang tanong sa kanyang mga titig na hindi niya masagot. Isang gabi, habang hinahanap niya ang isang lumang libro sa kanyang study, naiwan niyang bahagyang nakabukas ang isang kahon sa ilalim ng kanyang mesa, isang kahon ng mga lumang gamit mula sa kanyang college days. Mga bagay na hindi niya magawang itapon. Pumasok si Mira sa study, hindi siya napansin. Nakita ni Kenzo mula sa kinatatayuan niya sa likod ng bookshelf kung paano napako ang tingin ito sa kahon. Dahan-dahan itong lumapit at sa isang kuryusidad na hindi nito napigilan, binuksan niya ito. Kinapa nito ang mga laman, mga lumang litrato, isang medalya, isang lumang ie. At pagkatapos, may nahila itong isang bagay na nakatupi at naninilaw na. Isang piraso ng lumang dyaryo. Mula sa kanyang kinalalagyan, kitang-kita ni Kenzo ang pagbuklat ni Mira sa papel. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, at pagkatapos ay ang unti-unting panlalaki ng mga mata nito sa pagkabigla. Hindi niya kailangang makita ang dyaryo para malaman kung ano iyon. Kabisado niya ang headline. Kabisado niya ang bawat salita. Nabitawan ni Mira ang dyaryo. Napahawak ito sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay puno ng pangingilabot at hindi makapaniwalang sakit. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang nanginginig na tingin mula sa dyaryo at tumingin sa paligid, na para bang hinahanap ang isang bagay na hindi niya maintindihan, hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Nahuli siya. At sa mga mata ni Mira, nakita ni Kenzo ang simula ng pagguho ng mundong binuo nila. Nakatayo si Amira sa gitna ng study, hawak ang naninilaw na piraso ng dyaryo na para bang iyon ay isang ahas na anumang oras ay maaaring tuklawin siya. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang puso. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Kenzo, ang mukha ay kasing putla ng papel. Nahuli. Ano to, Kenzo? Tanong ni Mira, ang boses niya ay nanginginig, isang desperadong pakiusap na sana ay mayroon itong isang katanggap-tanggap na paliwanag. Bakit na sa'yo to? Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Kenzo, na mabilis na napalitan ng isang pagtatangkang pagkontrol. Inayos nito ang kanyang sarili, lumakad palapit, at sinubukang kunin ang dyaryo mula sa kanyang kamay. Wala yan, Mira, sabi nito, pilit na pinapakalma ang boses. Isang lumang clippings lang. Itago mo na yan. Ngunit hindi binitawan ni Mira ang papel. Hinigpitan niya ang hawak dito. Huwag mong sabihing wala lang to. Ito ay tungkol sa pagkamatay ng papa ko. At nasa loob ito ng kahon mo, kasama ng mga personal mong gamit. Magpaliwanag ka, Kenzo. Nagkataon lang, sagot ni Kenzo, bahagyang tumaas ang boses, ang pagkainis ay halatang isang panakip sa kaba.
Nalaman ko kung sino ang tatay mo noong kinasal tayo. Naging curious lang ako kaya itinago ko yan. Bakit mo ba pinapakialaman ang mga gamit ko? Ang akusasyon, ang pagbaling ng sisi sa kanya, ay parang isang sampal. Mas masakit pa kaysa sa isang suntok. Hindi ang sikreto ang pumatay sa kanya sa sandaling iyon, kundi ang pagsisinungaling niya ng harapan. Ang pagkakita sa asawa niya, ang ama ng kanyang mga anak, na nagsisinungaling sa kanyang mga mata para pagtakpan ang isang bagay na napakadilim. Umiling si Mira, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng study, dala-dala ang dyaryo na parang isang ebidensya ng isang krimen. Narinig niyang tinatawag ni Kenzo ang pangalan niya, ngunit hindi siya lumingon. Kinulong niya ang sarili sa kwarto. Ang pagdududa ay parang laso na kumakalat sa kanyang buong sistema. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ulit ang balita tungkol sa aksidente. May mga detalye siyang hindi pinansin noon. Hit and run. Walang saksi na lumutang. Ang driver na nakabangga ay hindi na natagpuan. Sino si Ramos na isinisigaw ni Kenzo sa kanyang panaginip noong unang gabi nila? Bakit sinabi ni Doña Elvira ang tungkol sa gabing iyon? Ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo sa kanyang isipan, at ang nabubuong larawan ay isang halimaw na hindi niya kayang tingnan. Kinabukasan, tumawag ang isang taong hindi niya inaasahan. Si Doña Elvira. Hisa, I heard you and Kenzo had a little misunderstanding, sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng isang peking pag-aalala. Magkape tayo. Tayo lang dalawa. Para magkaliwanagan ang lahat. Dapat sana ay tumanggi siya. Ngunit ang desperasyon para sa katotohanan ay mas malakas. Kailangan niyang malaman. Sige po. Nagkita sila sa isang mamahaling coffee shop sa isang hotel, isang lugar na malamig at walang personal na ugnayan. Umupo si Doña Elvira sa tapat niya, mukhang kalmado at elegante gaya ng dati. Mira, alam kong naguguluhan ka, panimula ng matanda, hinahalo ang kanyang tsaa. At ayokong mabuhay ka sa isang kasinungalingan. Napatingin si Mira, puno ng pag-asa at takot. Tungkol sa aksidente ng Papa Moody. Pagpapatuloy ni Doña Elvira, tumitig ito ng diretso sa kanyang mga mata. Nandoon si Kenzo. Ang simpleng pag-amin na iyon ay sapat na para gumuho ang mundo ni Mira. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang biyenan. Nasa kotse siya ni Iki Albert Ramos, ang mentor niya, ang direktor ng ospital. Si Iki Ramos ang nagmamaneho, sabi ni Doña Elvira, ang bawat salita ay maingat na pinili para magdulot ng pinakamatinding sakit. Nakita ng anak ko ang lahat. Nakita niya ang pagkakabangga sa papa mo. Nakita niya itong humihingi ng tulong sa gilid ng kalsada. Napahawak si Mira sa kanyang bibig, ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Pero pinigilan siya ni Iki Ramos. Sinabi nito na masisira ang kinabukasan nilang pareho kung hihinto sila. Kaya nagpatuloy sila. Iniwan nila ang papa mo na nag-aagaw buhay, malupit na pagtatapos ni Doña Elvira. Pinili ng anak ko ang kanyang karera, kaysa sa buhay ng isang estranghero. Pinili niyang maging isang duwag. Ang bawat salita ay parang bubog na tumatarak sa puso ni Mira. At ang kasal na ito. Nagkibit balikat si Doña Elvira na para bang wala itong kwenta. Ideya ko yan. Isang paraan para makabawi sa konsensya. Isang paraan para siguraduhin na ang sikreto ay mananatiling sikreto. Ang bawat masayang alaala mo sa piling niya, ang bawat anak ninyo lahat yan ay bunga ng kasalanan niya. Hindi na makahinga si Mira. Ang hangin ay naging solid. Ang ingay ng coffee shop ay nawala. Ang mundo niya ay umikot at naging isang itim na butas. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo, ang pamilyang binuo niya, ang kaligayahang iningatan niya lahat ay isang malaking, masalimuot na kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng kanyang ama. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang biyahe ay isang malabong alaala. Pagpasok niya sa bahay, sa mansyon na naging tahanan niya, para na itong isang mausolyo. Wala siyang iniyak na luha. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa mga luha. Isa itong pagkamanhid na kumakain sa kanyang kaluluwa. Dumiretso siya sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador at kumuha ng maleta. Walang pag-aalinlangan. Walang emosyon. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit sa loob.
Pagkatapos ang mga damit ng mga anak niya. Lucho, Sofia, Mateo, Marco. At ang isang kamay niya ay humaplos sa kanyang tiyan, kung saan ang panibagong buhay na kanyang dinadala ay nagsisimula pa lang. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Kenzo. Mukha itong pagod at nag-aalala. Ngunit nang makita nito ang mga nakabukas na maleta, ang mukha nito ay napuno ng takot. Mira, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Dahan-dahang humarap si Mira. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ang lalaking sumira sa kanya sa paraang hindi na kailanman maaayos. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, walang emosyon, kasing lamig ng yelo. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito at sinabi ang mga salitang magiging hatol sa kanilang dalawa. Alam ko na ang lahat, mamamatay tao. Mamamatay tao. Isang salita. Isang salita lang, ngunit iyon ay sapat na para gumuho ang buong mundong binuo ni Lorenzo de la Vega. Ang salitang iyon, na binitiwan mula sa mga labi ng babaeng pinakamamahal niya, ay hindi isang akusasyon. Isa itong hatol. Isang panghabang buhay na tatak sa kanyang kaluluwa. Para siyang nalunod sa isang dagat ng katahimikan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Anong sasabihin niya? Anong paliwanag ang sapat para burahin ang katotohanan iyon? Mira, please pakinggan mo ako, sa wakas ay nagawa niyang ibulong, humakbang siya palapit. Hindi ganoon, hindi ko sinasadya. Ngunit si Mira ay parang isang estatwang yelo. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagmamahal at init, ay bakante na ngayon. Walang galit. Walang awa. Wala na kahit ano. At iyon ang mas masakit. Ang kawalan. Huwag kang lalapit sa akin, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Isa-isa nitong tinawag ang mga bata, na naguguluhan kung bakit umiiyak ang kanilang ina habang inaayos ang kanilang mga damit. Hinawakan ni Kenzo ang braso ni Mira. Huwag mong gawin to, huwag mong kunin ang mga anak ko. Marahas na iwinaksi ni Mira ang kanyang kamay na parabang siya ay isang ketongin. Mga anak ko, pagdidiin ito. Wala kang karapatan sa kanila. Hindi isang duwag. Hindi isang sinungaling. At lalong hindi isang mamamatay tao. Bawat salita ay isang latigo sa kanyang likod. Wala siyang nagawa kundi panoorin si Mira at ang apat nilang anak na maglakad palabas ng pinto, dala ang mga maleta at winasak na mga pangarap. Nang sumara ang pinto, ang tunog nito ay parang isang putok ng baril na tumapos sa kanyang buhay. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at tahimik na mansyon, napapaligiran ng mga laruan ng kanyang mga anak, ng amoy ng pabango ni Mira, ng mga multo ng kaligayahang winasak niya. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa kanyang pagkamanhid. Ngunit ang galit na ito ay hindi para kay Mira. Ito ay para sa kanyang ina. At para sa kanyang sarili. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho na parang baliw papunta sa bahay ng kanyang ina. Pumasok siya ng walang katok. Naabutan niya si Doña Elvira sa sala, kalmadong umiinom ng tsaa. Umalis na siya, sabi ni Kenzo, ang boses ay puno ng pait. Tumingin si Doña Elvira sa kanya. Mabuti naman. Isa lang siyang pagkakamali. Makakahanap tayo ng paraan para ayusin to. Ayusin, sigaw ni Kenzo, sa unang pagkakataon ay sinisigawan ang ina. Wala nang maaayos, mama. Sinira ninyo ang lahat. Sinira ninyo ang pamilya ko. Sinira ninyo ang buhay ko. Ginawa ko lang kung anong tama para sa pamilyang ito. Para sa karangalan natin. Karangalan, tumawa si Kenzo ng walang saya. Ang karangalan na iyan ang pumatay sa kaluluwa ko. Araw-araw, gabi-gabi, binabangungot ako ng ginawa ko. At ikaw, ginamit mo ang kasalanan kong iyon para kontrolin ako. Ginamit mo yon para itali ako sayo. Tumayo si Doña Elvira. Utang mo sa akin ang buhay mo, Lorenzo. Hindi na ngayon, malamig na sagot ni Kenzo. Tinitigan niya ang kanyang ina at ang lahat ng takot na naramdaman. Niya sa buong buhay niya ay biglang nawala. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Simula ngayon, hindi na ninyo ako anak. At hinding-hindi ninyo makikita ang mga apo ninyo. Tumalikod siya at naglakad palabas, iniwan ang kanyang ina na natigilan at hindi makapaniwala.
Ang sunod niyang pinuntahan ay ang opisina ni Iki Albert Ramos. Kenzo, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng matandang doktor. Sumuko ka na, diretso niyang sabi. Sasabihin ko na ang lahat. Tumawa si Iki Ramos. At sino ang maniniwala sa'yo? Tandaan mo, kasama ka doon. Pareho tayong babagsak. Wala na akong pakialam kung bumagsak ako, sabi ni Kenzo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Ramos dati. Kung hindi ka susuko, ako mismo ang maglalaglag sa'yo. Bibigyan kita ng 24 na oras. Hindi na niya hinintay ang sagot. Alam niyang hindi ito susuko. Kaya gagawin niya ang dapat niyang ginawa maraming taon na ang nakalipas. Kinabukasan, ang buong media ay nagulantang sa isang biglaang anunsyo. Si Iha Lorenzo de la Vega ay magdaraos ng isang press conference. Nakatayo si Kenzo sa isang podium, sa harap ng napakaraming kamera at mikropono. Ang bawat flash ng kamera ay parang isang paghusga. Huminga siya ng malalim. Hindi para sa kanila. Para kay Mira. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Pinatawag ko kayo ngayon para ituwid ang isang pagkakamali. Isang kasalanan na matagal ko nang itinatago. Nagkagulo ang mga reporter. Maraming taon na ang nakalipas, isang mabuting tao na nagngangalang Ricardo Sandoval ang namatay sa isang hit-and-run accident. Ang taong nagmamaneho ng sasakyang iyon ay ang mentor ko, si Iki Albert Ramos. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng sabay-sabay na bulungan. At ako, pagpapatuloy ni Kenzo, tinitingnan ang isang kamera na alam niyang maaaring pinapanood ni Mira. Ako ay nasa loob ng sasakyang iyon. Nakita ko ang lahat. At wala akong ginawa. Ang kanyang pag-amin ay parang isang bomba. Naging duwag ako. Pinili ko ang aking karera at ang aking kinabukasan. Nanahimik ako habang ang isang pamilya ay nagdurusa sa paghahanap ng hustisya. Ngayon, nandito ako para ibigay ang hustisyang iyon. At para humingi ng tawad. Tumingin siya diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Sa pamilya ni Guy Sandoval lalo na sa kanyang anak sa aking asawa, si Amira Sandoval. Mira, patawarin mo ako. Alam kong huli na ang lahat, pero patawarin mo ako. Dahil sa mga pangyayaring ito, pagtatapos niya, ako ay formal nang nagbibitiw sa aking posisyon sa St. Augustine Medical Center, epektibo ngayong araw. Haharapin ko ang anumang kaso na isasampa laban sa akin. Salamat po. Hindi na niya sinagot ang mga tanong. Naglakad siya pababa ng entablado, sa gitna ng kaguluhan at dumiretso sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya papunta sa maliit na apartment kung saan niya na lamang tumutuloy si Mira at ang mga bata. Hindi siya kumatok. Hindi siya tumawag. Tumayo lang siya sa kabilang kalsada, sa ilalim ng nagsisimulang pag-ambon. Nakatingin lang siya sa bintana ng apartment, umaasa na kahit isang sulyap lang ay makita niya sila. Ang ulan ay lumakas, binabasa ang kanyang mamahaling damit, ngunit hindi siya umalis. Ito ang kanyang penitensya. Ito ang simula ng kanyang mahabang pagbabayad sala. Sa loob ng apartment, nakatayo si Mira sa harap ng telebisyon, nanginginig, ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga anak ay tahimik sa kanyang paligid, nararamdaman ang bigat sa silid. Mommy, tanong ng panganay nilang si Lucho, humihila sa kanyang damit. Why is daddy crying on this? Ang tanong ng kanyang anak ay parang isang matulis na karayom na gumising kay Amira mula sa kanyang pagkamanhid. Why is daddy crying on this? Tumingin siya sa mukha ng kanyang panganay, si Lucho, na puno ng pagkalito at pag-aalala. Sa likod nito, ang tatlo pa niyang anak ay nakatingin din sa kanya, mga matang naghahanap ng sagot na hindi niya kayang ibigay. Pinatay niya ang telebisyon. Ang imahe ni Kenzo, wasak, nagsisisi, at hubad sa lahat ng kanyang karangyaan, ay nanatili sa kanyang isipan. Ang lalaking nakita niya sa screen ay hindi ang makapangyarihang E.C. de la Vega. Hindi rin ito ang duwag na nagtago sa likod ng mga kasinungalingan. Ang nakita niya ay ang lalaking umiyak sa kanyang mga braso isang gabing umuulan. Ang ama ng kanyang mga anak. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bagyo. Ang pangalan ng mga de la Vega at ni Iki Ramos ay nasa lahat ng balita. Naaresto si Iki Ramos.
Ang buong St. Augustine Medical Center ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo. Si Mira at ang kanyang mga anak ay nagkulong sa maliit na apartment, tinatakasan ang mga matang mapanghusga ng mundo. Ngunit ang puot na parang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib ay unti-unting namamatay, napapalitan ng isang nakalilitong kalungkutan. Gabi-gabi, naririnig niya ang mga anak niyang nagdarasal. Lord, please bring Daddy home. Naririnig niya silang nagtatanong, Mommy, galit ka ba kay Daddy? Hindi na ba niya tayo mahal? Paano niya ipapaliwanag sa kanila ang isang sakit na kahit siya ay hindi niya maintindihan? Paano niya sasabihin na ang lalaking nagbabasa sa kanila ng libro tuwing gabi at naghahatid sa kanila sa eskwela ay may kinalaman sa dahilan kung bakit hindi nila nakilala ang kanilang lolo? Isang umaga, hindi na niya kinaya. Nagpaalam siya sa mga bata at nag-iwan ng bilin sa kasambahay na kasama nila. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang sementeryo. Umupo siya sa harap ng malamig na lapida ng kanyang ama. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan, Ricardo Sandoval. Papa, bulong niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ano po ang gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Isang katahimikan lang ang sagot. Ang sakit-sakit po, pagpapatuloy niya. Niloko niya ako. Ginamit niya ako. Itinayo niya ang pamilya namin sa isang kasinungalingan. Dapat kamuhian ko siya, di ba? Dapat po iwanan ko siya at hinding-hindi nalilingunin pa. Huminto siya, huminga ng malalim. Pero papa, mahal ko po siya. Sa kabila ng lahat, minahal ko siya ng totoo. At ang mga anak namin sila ang buhay ko. Paano ko sila bubuhayin sa isang tahanang puno ng galit? Gusto ko po bang lumaki sila na dala-dala ang bigat ng puot ko? Tumingala siya sa langit. Naalala niya ang kanyang ama, isang taong simpleng mangarap, isang taong laging nakangiti. Hindi po ninyo gugustuhin to para sa akin, di ba? Hindi po ninyo gugustuhin na ang alaala ninyo ang maging kadena na magkukulong sa akin sa galit. Sa sandaling iyon, isang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Kenzo. Hindi para burahin ang kanyang kasalanan. Ang pagpapatawad ay para sa kanya. Para sa sarili niya. Para palayain ang sarili niya mula sa laso ng nakaraan. Para sa kanyang mga anak. Nang araw ng hearing ni Kenzo para sa kasong obstruction of justice, dumating si Mira. Naupo siya sa likurang bahagi ng courtroom, tahimik, kasama ang 4 nilang anak. Nang makita siya ni Kenzo mula sa kinatatayuan nito sa harap, nakita ni Mira ang pagkabigla at pag-asa sa mga mata nito. Hindi siya ngumiti. Hindi siya tumango. Pero nandoon siya. At ang kanyang presensya ay isang mensaheng mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Lumipas ang ilang buwan. Nahatulan si Kenzo ng community service at isang malaking multa. Nawala ang kanyang lisensya bilang doktor. Nawala ang kanyang yaman. Nawala ang lahat. Isang hapon, may kumatok sa pinto ng isang maliit na bahay na inuupahan ni Mira. Isang simpleng bahay, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De La Vega, ngunit isang tahanan. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo roon si Kenzo. Payat ito, may mga guhit ng pagod sa mukha, at nakasuot ng simpleng damit. Wala na ang anino ng makapangyarihang doktor. Nasa harap niya ay isang lalaki lang. Nagkatinginan sila ng matagal. Sa likod ni Mira, sumilip ang mga bata. Daddy, sabay-sabay nilang sigaw at tumakbo para yakapin ang mga binti ng kanilang ama. Lumuhod si Kenzo at niyakap ang kanyang mga anak, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Tumayo siya at humarap ulit kay Mira. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Mira, alam kong wala akong karapatan. Simula niya. Pinutol siya ni Mira. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para sa isang yakap. Hindi para sa isang sampal. Inilahad niya ito sa pagitan nilang dalawa. Isang imbitasyon. Isang alok ng isang bagong simula. Nanginginig na inabot ni Kenzo ang kamay ni Mira at hinawakan ito. Ang init ng palad nito ay ang unang tunay na pag-asa na naramdaman niya sa loob ng napakatagal na panahon. Salamat, Mira, bulong ni Kenzo, ang boses ay basag. Tumingin si Mira sa kanilang mga anak na masayang naglalaro sa likuran nila at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Kenzo.
Isang maliit, malungkot, ngunit tapat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko to ginawa para sa'yo, sabi niya. Ginawa ko to para sa atin. Ang daan sa hinaharap ay mahaba at hindi madali. May mga sugat na mananatili. Ngunit habang nakatayo sila roon, magkahawak kamay, sa harap ng kanilang mga anak, alam nilang pareho, hindi na mahalaga ang simula na puno ng kasinungalingan. Ang mahalaga ay ang pangalawang simula na kanilang pipiliing buin ng magkasama, isang simula na itinayo sa pundasyon ng masakit na katotohanan at pinatibay ng lakas ng pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni Namira at Kenzo. Mga minamahal naming tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Namira at Kenzo. Isang emosyonal na biyahe rin po ito para sa amin bilang manunulat. Habang isinusulat namin ang kanilang kwento, naramdaman din namin ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, ang kanilang pagmamahal, at ang bigat ng bawat desisyon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng taong walang mali, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magpatawad. Ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon, sa paghilom ng mga sugat, at sa pag-asang maaaring maisumibol na bago at mas matatag mula sa mga guho ng nakaraan. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Namira at Kenzo? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli ang aming taos pusong pasasalamat. Pusong Tagalog Stories.